Maghiwalay na tayo, Teresa. Hindi ko na kayang habambuhay na makulong sa bahay na amoy gamot at kahirapan. Ang boses ni Brandon ay malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas ng kanilang maliit na dampa. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang bumbilya, nakayuko si Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis, ngunit maingat na nagtutulak ng karayom sa makapal na tela. Isang lumang jacket ang kaniyang tinatahi mula sa mga pinagtagpi-tagping tira-tirang tela mula sa patahian. Gusto niyang bigyan ng init ang kanyang anak na si Tomas, na sa mga oras na yon ay mahimbing na natutulog habang ang mga binti ay nakabalot sa manipis at butas-butas na kumot. Amoy gasera, amoy basang lupa, at amoy ng pagod ang nananahan sa loob ng silid. Ngunit nang pumasok si Brandon, dala niya ang ibang samyo, isang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng bagong sapatos na balat. Brandon, sandali lang. Tapusin ko lang itong jacket ni Tomas. Bulong ni Teresa, hindi man lang magawang iangat ang tingin dahil sa takot na baka mabitawan niya ang huling hibla ng pag-asang pinanghahawakan niya. Nilalamig ang bata. Alam mo namang kapag umuulan, sumasakit ang mga binti niya. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang hapagkainan nang ibagsak ni Brandon ang isang makapal na sobre. Tumingin ka sa akin, Teresa. Stop acting like a martyr. Pagod na ako sa drama mo. Pagod na ako sa kalagayan ng anak mo. Sigaw ni Brandon. I deserve a better life. Isang buhay na walang pabigat. At aminin natin, Tomas is a dead weight. He will never walk. He will never be the son I can be proud of. Tumigil ang kamay ni Teresa. Ang karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo at isang butil ng pulang dugo ang dahan-dahang kumalat sa asul na tela ng jacket. Hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa daliri dahil mas matindi ang hapdi na tila hinihiwa ang kaniyang kaisipan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha. Ang kanyang mga mata na pinalalim ng maraming gabing walang tulog ay tumama sa makintab na maleta ni Brandon na nasa tabi ng pinto. Pabigat. Pag-uulit niya, ang boses ay nangangatog. Anak mo siya, Brandon. Pinagpuyatan ko ang bawat sentimo para sa therapy niya habang ikaw ay nagsusugal. At ngayon, sasabihin mong pabigat ang batang walang ibang hinangad kundi ang mayakap ka? Please, Teresa, let's be realistic. Sa tingin mo ba may patutunguhan ang batang yan? Humakbang si Brandon papalapit. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang lalamon sa maliit na mundo ni Teresa. I've met someone who can help me rebuild my business. Someone who doesn't come with a broken baggage like you and your son. Kinuha ni Brandon ang jacket. Nakakatapos lang tahiin ni Teresa ang simbolo ng kaniyang pagmamahal at sakripisyo sa loob ng 6 na oras na pagpupuyat. At walang pakundangan itong tinapon sa sahig na basang-basa dahil sa tumutulong tubig mula sa butas na bubong. Hindi pa siya nakontento. Itinapak niya ang kanyang sapatos sa malambot na tela. Dinudumihan ito ng putik. Huwag mo nang habulin ang hindi na sayo. Huling sambit ni Brandon bago tinalikuran ng kanyang asawa. Naiwan si Teresa na nakaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumapo sa jacket na ngayon ay marumi at basa na. Walang luhang pumatak dahil ang kaniyang buong katawan ay tila naging bato sa tindi ng hiya at sakit. Ang bawat patak ng ulan sa bubungang yero ay tila mga pako na ibinabaon sa kaniyang puso. Ngunit ang mas matinding hagupit ay dumating kinaumagahan. Sa harap ng kanilang munting bakuran, nakaparada ang isang marangyang sasakyan. Lumabas mula rito ang kanyang biyenan, si Doña Lourdes, na may dalang payong na tila humahawi sa dumi ng paligid. Hindi man lang ito pumasok sa loob. Tumayo lang ito sa labas ng bakod. Ang muka ay puno ng pandidiri. Teresa, narinig ko na ang nangyari. Bungad ng matanda. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila nagbabasa ng isang hatol. Huwag mo nang tangkaing gamitin ang bata para makuha ang awa namin. My son has a reputation to keep. At sa totoo lang, we've conducted our own thoughts.
Ang isang pamilyang kasing linis ng sa amin ay hindi maaaring magkaroon ng lamat. That child, Tomas, he is not an Alcantara. Hindi kami nagmula sa mahinang binhi. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala. Ano pong sabi ninyo? Pabulong na tanong ni Teresa, habang sa loob ng bahay ay narinig niya ang mahinang ubo ni Tomas. Maliwanag ang sinabi ko. Mula sa araw na ito, huwag mo nang gagamitin ang apelido namin. My grandson is dead to me. Or better yet, he never existed. Lumingon si Doña Lourdes sa kanyang driver at may iniabot na sobrang puno ng pera na tinapon niya sa paanan ni Teresa. Hinaluan ng putik ng kalsada. Gamitin mo yan para lumayo. Siguraduhin mong hindi na namin kayo makikita ng batang yan. Dahil sa mundong ito, Teresa, ang mga tulad ninyo ay ginalaw lamang para maging anino ng mga taong tunay na mahalaga. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Nag-iwan ng usok at tilamsik ng maruming tubig sa mukha ni Teresa. Nakatayo siya doon, hawak ang maruming jacket at ang perang pambayad sa kanyang pagkatao. Sa loob ng dampa, gumapang si Tomas palabas ng silid. Gamit ang kanyang mga kamay, ang mga binti ay nakakaladkad sa sahig. Nanay, nasaan si tatay? Bakit po basa ang jacket ko? Tanong ng bata. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak ng napakahigpit hanggang sa maramdaman niya ang tibok ng puso nito laban sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang lamig ng ulan ay napalitan ng isang nagbabagang apoy sa kanyang kalooban. Huwag kang mag-alala, Tomas. Bulong niya. Ang boses ay kasing talim ng karayom. Balang araw, sila naman ang luluhod para hingin ang anino mo. Ang bakal na gate ng mansyon ng mga Alcantara ay kasing lamig ng puso ng mga taong naninirahan sa loob nito. Nakatayo si Teresa sa labas. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bagong pintura. Amoy ng mamahaling wax at lavender ang humahalimuyak mula sa loob ng bakuran. Isang malaking kontras sa amoy ng kalsada at malansang kanal na kaniyang kinatatayuan. Bitbit niya si Tomas sa kaniyang likuran gamit ang isang luma at kupas na kumot bilang balabal. Ramdam ni Teresa ang bawat mabigat na hininga ng kanyang anak sa kanyang batok. Ang bata ay tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malawak na hardin kung saan may mga mamahaling laruan na nakakalat, mga bagay na kailanman ay hindi niya mahahawakan. Lalabas din si Lola. Di ba, nanay? Mahinang tanong ni Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay mapuputol. Hindi nakasagot si Teresa. Pinindot niya ang doorbell sa ikasampung pagkakataon. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang pulubi sa paningin ng mga kapitbahay. Ang tanging kailangan niya ay ang mga dokumento ni Tomas, ang birth certificate at ang medical records na sadyang itinago ni Doña Lourdes upang burahin ang anumang bakas ng bata sa kanilang kasaysayan. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pintong nara ng mansyon. Lumabas si Doña Lourdes, suot ang isang sedang pantulog na mas mahal pa sa kabuuan ng dampa ni Teresa. May hawak siyang isang lumang litrato. Tinititigan ito ng may halong pait bago mabilis na itago sa kaniyang bulsa nang makita ang mag-ina sa gate. Hindi ka ba talaga nakakaintindi ng salitang laya sa karawa, Teresa? Ang boses ng matanda ay puno ng pagkamuhing tila laso na dahan-dahang kumakalat. Look at you. You are an eyesore to this neighborhood. Ang dungis-dungis ninyong tignan. Hinihingi ko lang po ang mga papel ni Tomas, Doña Lourdes. Buong tapang na sagot ni Teresa, kahit na ang kaniyang tuhod ay nanginginig sa gutom at pagod. Kailangan ko yun para sa ospital at sa pag-aaral niya. Kahit yun na lang po, huwag niyo kaming ipagdamot sa karapatan ng anak ko.
Humakbang pababa ng hagdan ang matanda, ngunit tumigil siya sa distansyang tila takot na mahawa sa isang nakamamatay na sakit. Rights? You talk about rights? Tumawa ang matanda, isang tawang walang kasing pait. Sa oras na iniwan kayo ni Brandon, nawalan na kayo ng puwang sa pamilyang ito. My son is starting a new life with a woman of high quality. Isang babaeng kayang magbigay ng tagapagmana na hindi kailangang kaladkarin ang sarili sa sahig. We have a reputation to protect. Teresa, ang dumi ng dugong dala ng batang yan ay hindi kailanman magiging bahagi ng pangalang Alcantara. Dugo niyo rin ang nananalaytay sa kanya. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na subdivision. No, he is a mistake of nature at ang mga pagkakamali ay itinatama o kaya ay itinatapon. Malamig na sagot ni Doña Lourdes. Lumingon ang matanda sa isang hardinero na nakatayo malapit sa gripo. Walang anumang emosyon sa kanyang mga mata nang magbigay siya ng utos. Pakilinis ang tapat ng gate. Masyadong maraming dumi na naiwan ng mga taong grasa. Hindi pa nakakagalaw si Teresa nang marinig niya ang pagbukas ng gripo. Isang malakas na daloy ng tubig mula sa hose ang biglang tumama sa kanilang direksyon. Hindi ito dahan-dahan, ito ay isang marahas na pagbuhos na tila nais silang anurin palayo. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak, ginamit ang sariling katawan bilang pananggalang sa malamig at malakas na bugso ng tubig. Nabasa ang kanyang suot, bumigat ang kanyang saya, at naramdaman niya ang pagkataranta ni Tomas na nagsimulang humikbi sa kanyang likuran. Ang tunog ng tubig na tumatama sa semento ay tila hiyaw ng pangungutya. Habang sila ay unti-unting nababasa, nakita ni Teresa si Doña Lourdes sa likod ng gate. Ang matanda ay nakatayo lang, walang kukurap-kurap, habang pinapanood silang magmukhang mga basang sisiw sa gitna ng init ng araw. Nanay, uwi na tayo. Please, nanay. Pagmamakaawa ni Tomas, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg ng ina. Tumayo ng tuwid si Teresa sa gitna ng pagbuhos ng tubig. Hindi siya umalis hanggang sa mapagod ang hardinero. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang uri ng determinasyong hindi pa niya naramdaman noon. Tumingin siya nang diretso kay Doña Lourdes. Maari niyo kaming basain, maari niyo kaming itaboy na parang hayop. Ang boses ni Teresa ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Pero tandaan niyo ito, ang tubig na itinatapon niyo sa amin ngayon, balang araw, ay magiging dagat na lulunod sa inyong lahat. At ang batang tinatawag ninyong Lamat, siya ang sisira sa pader ng mansyong ito. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Tomas sa kaniyang lola sa likod ng rehas. Ang kaniyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malalim at madilim na pag-unawa na hindi dapat taglay ng isang bata. Tinalikuran ni Teresa ang mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat patak ng tubig mula sa kaniyang damit ay tila isang sumpa na kanyang iniiwan sa lupang iyon. Hindi na siya lilingon muli. Ang kalsada ay mahaba at ang slum area ng Tondo ay naghihintay sa kanila. Isang lugar na puno ng dumi, ngunit mas marangal kaysa sa loob ng gintong kulungan ng mga Alcantara. Ang halimuyak ng lavender at mamahaling wax ay mabilis na napalitan ng alingasaw ng stagnant na tubig sa kanal at singaw ng nagbabagang yero. Sa isang maliit na paupahang silid sa puso ng Tondo, kung saan ang bawat hininga ay tila nakikipag-agawan sa amoy ng tuyo at usok ng mga sasakyan, doon nagsimula ang bagong mundo ni na Teresa at Tomas. Ang kanilang silid ay kasing liit lamang ng isang selyo. Walang bintana, tanging mga siwang sa dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood ang nagbibigay ng pagkakataon para sa hangin. Sa gabi, ang tanging musika ay ang paglangit-ngit ng mga bubong at ang malalakas na boses ng mga kapitbahay na nagtatalo sa labas. Dito, ang bawat sentimo ay katumbas ng dugo at pawis. Si Teresa ay hindi na lamang dumi.
Sa umaga, siya ay naglalako ng kakanin sa kanto, habang karga-karga si Tomas sa hapon, naglilinis siya ng mga banyo sa isang maliit na mall. At sa gabi, kapag ang buong paligid ay nababalot na ng kadiliman, doon siya uupo sa harap ng isang lumang makinang panahi na kaniyang inutang. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong ng makina at ang pagbaon ng karayom sa tela ay nagsisilbing tibok ng puso ng kanilang tahanan. Teresa, ba't mo pa ba pinahihirapan ang sarili mo? Ang tanong ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na laging may bitbit na mapanghusgang tingin. Nakatayo ito sa tapat ng kanilang pinto habang pinapanood si Teresa na nagbubuhat ng mabigat na basket ng labada. Tignan mo yung anak mo. Pabigat lang yan sa krus na pasan mo. Kung ilalagak mo kaya yan sa isang ampunan o sa pasilidad para sa mga may kapansanan, baka sakaling gumaan ang buhay mo. Tumigil si Teresa sa paglalakad. Ang kaniyang mga kamay, na puno na ng paltos at tuyong sabon, ay humigpit sa hawakan ng basket. Tumingin siya kay Tomas na nakaupo sa isang sulok, tahimik na naglalaro ng mga piraso ng tela. Ang anak ko ay hindi krus, Aling Nena. Ang boses ni Teresa ay kalmado, ngunit may talim na tila talahib. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakatayo. Ang hirap na nararanasan ko ay pansamantala lang, pero ang pagmamahal ko sa kanya ay habang buhay. Huwag niyo pong susukatin ang halaga ng anak ko sa kakayahan ng kanyang mga binti. Ngunit ang masakit na katotohanan ay hindi laging nadadaan sa matapang na salita. Sa tuwing nakikita ni Teresa ang ibang bata na nagtatakbuhan sa labas, nararamdaman niya ang isang uri ng kirot na tila pinipiga ang kanyang bituka. Ang kanyang Tomas na may talino sa mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba ay nakakulong sa loob ng isang katawan na ayaw sumunod sa kanyang nais. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi galing sa palengke, tumigil si Tomas sa tapat ng isang tumpok ng mga basura sa dulo ng eskinita. Isang lumang gamit ang nakakuha ng kanyang atensyon, isang bagay na marumi, basag ang screen at tila itinapon na ng mundo. Nanay, sandali lang po, bulong ni Tomas. Inabot niya ang bagay na yon. Isang laptop. Isa itong relikya ng teknolohiya na marahil ay ilang taon nang hindi gumagana. Puno ng alikabok at kalawang. Tomas, basura na yan. Madumi. Paalala ni Teresa. Ngunit hinawakan ito ni Tomas nang may pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang piraso ng ginto. Hinaplos ng bata ang mga keyboard na ang ibang letra ay wala na. Sa sandaling iyon, ang init ng araw at ang amoy ng basura ay tila naglaho para kay Tomas. Nang makauwi sila, imbes na magpahinga, naupo si Tomas sa sahig at sinimulang linisin ang laptop gamit ang dulo ng kanyang damit. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos. Sinusubukang buksan ang likuran ng kagamitan gamit ang isang kinakalawang na kutsara. Anong gagawin mo dyan, anak? Tanong ni Teresa habang naghahanda ng kanilang hapunan. 2 pirasong tuyo at isang mangkok ng kanin na hinati nila sa 2. Aayusin ko po ito, Nay. Sagot ni Tomas nang hindi tumitingin. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa isang paraang hindi pa nakikita ni Teresa noon. Dito po sa loob nito, hindi mahalaga kung hindi ako makalakad. Dito, ang lahat ay posible. Hindi naintindihan ni Teresa ang sinasabi ng anak, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya sa loob ng kanilang maliit na silid. Ang tunog ng pagkalikot ni Tomas sa mga sirang kable at tornilyo ay humalo sa tunog ng kaniyang makinang panahi. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay. Ito ay mabigat, puno ng awtoridad, at nagdala ng isang uri ng takot na nagpalamig sa mga paa ni Teresa. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking nakauniporme, may hawak na papel. Teresa Villamor,
May reklamo laban sa iyo ang may-ari ng lupang ito. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito bago mag-umaga. Ang mundo ni Teresa ay tila muling gumuho. Sa gitna ng dilim, habang yakap ang kaniyang anak at ang basura na itinuturing nitong kayamanan, naramdaman ni Teresa ang bigat ng kawalan ng katarungan. Ang bawat hakbang na kaniyang ginagawa para bumangon ay tila sinusundan ng isang kamay na nais siyang muling itulak pababa sa putikan. Ang gabi sa tondo ay hindi kailanman tahimik. May hiyaw ng mga lasing sa kanto, ang walang tigil na tahol ng mga asong payat, at ang kalansing ng mga bote. Ngunit sa loob ng kanilang munting silid, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya, may ibang uri ng tunog na narinig si Teresa. Hindi ito iyak, hindi rin ito reklamo. Nagising si Teresa mula sa kaniyang maikling idlip sa ibabaw ng makina. Ang kaniyang likod ay kumikirot at ang kaniyang mga mata ay mahapdi sa pagod. Lumingon siya sa sulok kung nasaan ang katre ni Tomas, ngunit wala doon ang bata. Natagpuan niya si Tomas sa sahig, nakaupo malapit sa siwang ng pinto kung saan tumatama ang manipis na liwanag mula sa poste sa labas. Ang kaniyang mga binti ay nakatiklop ng pilit, ngunit ang kaniyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw. Sa harap niya ay ang lumang laptop na kaniyang pinulot. Ang screen nito ay may malaking lamat, ngunit naglalabas na ng isang malamig at asul na liwanag. Tomas? Anak, bakit gising ka pa? Tanong ni Teresa, ang boses ay puno ng kaba. Hindi sumagot ang bata. Tila ba nasa ibang mundo siya? Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw, bumubulong ng mga salitang hindi maunawaan ni Teresa. 0, 1 logic gate, array. Lumapit si Teresa at lalo siyang naguluhan. Ang alikabok sa sahig na semento ay hindi lang basta dumi sa paningin ni Tomas. Ginamit ng bata ang kanyang mga daliri para gumuhit ng mga kakaibang simbolo at mahahabang linya ng mga numero sa makapal na alikabok. Tila isang mapa o marahil ay isang lihim na mensahe. Anak, anong ginagawa mo? Baka kung ano na ang nangyayari sa'yo, sabi ni Teresa habang hinahawakan ang noo ng anak. Natatakot siya na baka ang tindi ng naranasan nilang trauma mula sa mga alkantara ay nagdulot ng pinsala sa isip ng bata. Tumingala si Tomas. Sa gitna ng asul na liwanag ng screen, ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab sa talino. Nay, tignan niyo po. Bulong ni Tomas. Itinuro ang screen na puno ng mga gumagalaw na linya ng codes. Ang sabi nila, hindi ako makakalakad. Pero dito sa loob nito, nakagawa ako ng mga paa na mabilis pa sa hangin. Ang mga numero pong ito, hindi sila nagsisinungaling. Hindi sila katulad ni na tatay. Ang mga numerong ito, kapag minahal mo sila, bibigyan ka nila ng mundo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kaniyang batok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Hindi niya maintindihan ang array o logic gate, pero naiintindihan niya ang determinasyon sa boses ng kaniyang anak. Sa bawat guhit ni Tomas sa alikabok, tila binubura nito ang lahat ng panglalait ni Doña Lourdes. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong ni Teresa sa sarili habang nakatingin sa kaniyang mga kamay na puno ng kalyo. Isang tomay na walang alam sa mundo ng kuryente at numero. Kinaumagahan, bitbit ang bigat ng eviction notice at ang misteryo ng kaniyang anak. Pumasok si Teresa sa kaniyang trabaho sa isang maliit na patahian sa labas ng tondo. Ang amoy ng telang cotton at mainit na plansa ang bumubuo sa kaniyang araw. Habang maingat niyang tinatahi ang isang mamahaling barong, isang lalaki ang pumasok sa shop. Ang lalaki ay hindi taga roon. Mula sa kaniyang suot na suit na kulay charcoal gray hanggang sa amoy ng kaniyang pabango na tila pinaghalong sandalwood at ulan, alam mong galing siya sa mga gusaling gawa sa salamin sa Makati. Siya si Attorney Marcelo Ibarra. Hindi siya tumingin sa mga damit. Ang kaniyang mga mata ay nakapokus sa isang maliit na papel na hawak niya. Sino ang nakatira sa address na ito? Tanong ni Marcelo. Ang boses ay malalim at kalmado.
Ipinakita niya ang address ng barong-barong ni na Teresa sa tondo. Tumigil ang lahat sa paggawa. Kinabahan si Teresa. Inakala niyang isa itong tauhan ng mga Alcantara na narito para madaliin ang kanilang pag-alis. Ako po. Bakit po? Tanong ni Teresa habang dahan-dahang itinatago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang apron. Tumingin si Marslo kay Teresa nang may halong pag-uusisa. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang screenshot. Ito ay isang program code, isang napakakomplikadong algorithm na ipinost sa isang open source forum kagabi mula sa isang internet connection sa address na yon. May nag-upload ng isang piraso ng code mula sa bahay niyo. Isang code na may kakayahang baguhin ang takbo ng artificial intelligence sa bansa, sabi ni Marcelo. Naghahanap ako ng isang senior programmer o isang dalubhasa. Pero bakit? Tumingin siya sa paligid ng maliit at maduming patahian. Bakit sa isang to may humantong ang bakas ko? Tumibok ng mabilis ang puso ni Teresa. Naalala niya ang mga numerong nakaguhit sa alikabok kagabi. Ang anak ko po. Ang tanging nasabi ni Teresa, si Tomas. Natahimik ang buong shop. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga bentilador sa kisame. Ang pagtatagpo ng dalawang mundong ito, ang mundo ng karayom at ang mundo ng codes, ay nagsimula na sa isang maliit na patahian sa gitna ng ingay ng Maynila. Sa loob ng isang marangyang ballroom sa Makati, ang hangin ay tila gawa sa ginto. Ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga sariwang puting rosas na naglalabas ng isang nakakalasing na samyo, humahalo sa amoy ng mga mamahaling steak at wine. Ang mga kristal na chandelier sa kisame ay naglalaro ng liwanag, tila mga bituin na bumaba, para lamang saksihan ang kaganapang ito. Ito ang gabi ng anunsyo ng kasal ni na Brandon Alcantara at Monica Sy, ang anak ng isang tycoon sa real estate. Si Brandon ay nakatayo sa gitna ng karamihan, suot ang isang puting tuxedo na kasing kinis ng kanyang mga salita. Hawak niya ang isang baso ng champagne. Ang kanyang tawa ay malutong. Tila walang bakas ng lalaking nanakit ng isang thomay at tumakwil sa sariling anak. Ilang buwan lang ang nakalilipas. You know, it's all about choices, sabi ni Brandon sa isang grupo ng mga negosyante. Ang kaniyang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa buhay, kailangang marunong kang bumitaw sa mga bagay na humihila sa iyo pababa. Business is like a garden. Kailangang bunutin ang mga damo para sumibol ang mga tunay na bulaklak. Truly inspiring, Brandon, sagot ng isa sa mga panauhin. At balita namin, ang ex-wife mo ay, well, let's just say, hindi siya angkop sa antas mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Brandon. Let's just say I made a mistake in my youth. I tried to help, but some people are just destined for the mud. And that child, it was a tragedy, but perhaps it's better this way. Hindi lahat ng binhi ay nakalaan para lumago. Sa kabilang dulo ng ballroom, si Doña Lourdes ay nakaupo sa isang parang tronong silya. Suot ang mga hiyas na kasing tigas ng kanyang kalooban. Pinapanood niya ang kanyang anak nang may pagmamalaki. Para sa kanya, ang pagkawala ni na Teresa at Tomas ay isang uri ng social cleansing. Isang marangal na hakbang para linisin ang pangalang Alcantara. Habang ang mga pilak na kutsara ay kumakalansing sa mga porselanang pinggan sa Makati, sa isang madilim na eskinita sa Tondo, si Teresa ay nakaupo sa harap ng isang plastik na timba. Ang amoy ng mamahaling wine sa Makati ay malayo sa amoy ng sabong panlaba at pawis na nakapaligid kay Teresa. Inumin niya ang isang baso ng tubig mula sa gripo para lamang patigilin ang kulo ng kaniyang tiyan. 3 gabi na siyang halos hindi kumakain para lamang mabili ang gamot ni Tomas at ang kuryenteng kinakailangan ng laptop ng bata. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay mabilis sa pagtahi, ngayon ay nanginginig sa pagod. Pinunasan niya ang kaniyang noo gamit ang dulo ng kaniyang basang apron. Biglang bumukas ang pinto
at pumasok si Eliza, ang kanyang matalik na kaibigan, na hingal na hingal. May hawak siyang isang lukot na pahayagan. "Teresa, tignan mo ito," sabi ni Eliza. Ang kanyang boses ay puno ng galit at awa. Inilapag ni Eliza ang pahayagan sa ibabaw ng makinang panahi. Doon, sa society page, ay ang malaking litrato ni na Brandon at Monica. Nakangiti sila, tila mga anghel na walang kasalanan. Ang headline ay bumabasa, "The Union of Power and Grace, Alcantara and Psy Engagement." Ngunit hindi ang litrato ang bumasag sa puso ni Teresa, kundi ang quote sa ilalim nito na sinabi ni Brandon sa isang interview. "I am finally free from the shadows of my past mistakes. Now, I have a future I can be proud of." Shadow? Past mistake? Bulong ni Teresa. Ang kaniyang mga mata ay nanlabo sa luha, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang pagkamuhing nagniningas. Ang anak niya, ang sarili niyang dugo, tinawag niyang pagkakamali sa harap ng buong mundo. "Ganito na lang ba ang halaga natin, Eliza?" Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Pasanin na itinatapon kapag nakakita ng mas kumikinang na bato. Sa sandaling iyon, lumapit si Tomas sa kanyang ina. Hila-hila ang kanyang katawan sa sahig. Hinawakan ng bata ang kamay ni Teresa. "Nay, huwag na po kayong umiyak," sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay may kakaibang lalim. Hindi na po nila tayo kailangang ikahiya balang araw. Dahil ang anino no na sinasabi niya, iyon ang lalamon sa lahat ng ilaw nila. Kinuha ni Teresa ang pahayagan, pinunit ang bahagi kung nasaan ang mukha ni Brandon, at itinapon ito sa basurahan. Tumingin siya sa labas ng kanilang maliit na pinto. Sa langit na madilim at walang bituin. "Magsasaya ka muna, Brandon," bulong ni Teresa. "Ubusin mo ang lahat ng champagne mo, dahil ang susunod na piging na dadaluhan mo, ako na ang maghahain ng kabayaran." Cliffhanger. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang barong-barong. Hindi ito si Attorney Marcelo. Isang lalaking nakauniforme ng isang pribadong security agency ang bumaba. May hawak na isang legal na dokumento na may tatak ng mga Alcantarayes Retort. Ang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan ni na Teresa ay tila isang pader ng bakal. Ang kanyang uniforme ay malinis, walang kahit isang lukot, at ang kanyang mga sapatos ay kasing kintab ng sahig ng mansyon ng mga Alcantara. Hawak niya ang isang asul na folder na may tatak ng isang sikat na law firm. Amoy ng bago at mamahaling papel ang humalo sa amoy ng tuyong niluluto ng kapitbahay. "Mrs. Villamor, pinapadala po ito ni Doña Lourdes." Ang boses ng lalaki ay walang emosyon, tila isang makina. "Ito ay isang quitclaim and waiver of rights. Kapalit ng isang halaga, pipirmahan niyo po ang kasunduan na hinding-hindi niyo nagagamitin ang pangalang Alcantara at tatalikuran niyo ang anumang habol sa mana para sa inyong anak." Tinitigan ni Teresa ang folder. Hindi niya ito tinanggap. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa kanyang dibdib, paakyat sa kanyang mga pisngi. Hindi ito init ng kahihiyan, kundi ng isang nagngangalit na dignidad. "Sabihin mo sa amo mo." Ang boses ni Teresa ay mababa, ngunit bawat salita ay tila hampas ng latigo. "Hindi mabibili ng kahit anong halaga ang karapatan ng anak ko bilang tao. Ang perang inaalok niya ay kasing dumi ng budhi niya. Umalis ka bago ko tawagin ang mga tao rito para ipakita sa iyo kung paano itrato ang mga taong walang galang sa mga naghihirap." Nang makaalis ang lalaki, naiwan si Teresa na nanginginig ang mga kamay. Isinara niya ang pinto at sumandal doon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay sadyang mabigat. Ngunit sa sulok, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpindot sa mga keyboard. "Nay, halika po rito. Tignan niyo po ito." Lumapit si Teresa kay Tomas. Ang bata ay nakaupo sa sahig. Ang kaniyang mga binti ay nakatiklop ng pilit sa ilalim ng kaniyang katawan.
Ang lumang laptop na tinagpi-tagpi ni Tomas gamit ang mga piyesang kaniyang hiningi at pinulot ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag sa madilim na silid. Sa screen, walang mga numero. Sa halip, may isang mundong kulay asul at lila. Isang maliit na karakter ang nakatayo sa gitna ng isang ulap. "Ano ito, anak?" tanong ni Teresa habang hinahaplos ang balikat ng kaniyang anak. "Ito po ang mundong ginagawa ko, Nay," bulong ni Tomas. Ang kaniyang mga mata ay tila sumasalamin sa liwanag ng screen. "Dito po, walang nakaupo sa wheelchair. Dito, ang bawat bata ay may pakpak. Tignan niyo po." Pinindot ni Tomas ang isang button. Ang karakter sa screen ay dahan-dahang lumutang, umikot sa himpapawid, at lumipad ng napakabilis patungo sa isang palasyong gawa sa kristal. Walang hagdan sa mundong yon, tanging mga daluyan ng liwanag. Sa mundong ito, Nay, hindi tayo kailangang itaboy. Walang bakod, walang gate na bakal, at walang taong nagsasabi na hindi ka kabilang dito. Patuloy ni Tomas. Ang kaniyang boses ay puno ng pangarap na tila isang himala sa gitna ng tondo. "Gusto ko pong gumawa ng mundo kung saan walang sino man ang maiiwan dahil lang sa hindi sila makalakad." Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang mainit na luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa likod ng kanyang palad. Ang sakripisyo niya, ang pagpapaltos ng kamay sa pananahi, ang pagtitiis sa gutom, ang paglunok sa lahat ng pangungutya. Lahat ng iyon ay tila nagkaroon ng kahulugan sa sandaling iyon. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tagapagbantay ng isang anghel? Tanong ni Teresa sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang manipis na kamay ni Tomas. "Napakaganda, anak. Napakaganda." Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang sandali ng pag-asa, ang screen ng laptop ay biglang kumislap ng malakas. Isang amoy ng nasusunog na kable ang pumuno sa silid. Ang asul at lilang mundo ay biglang naging itim. "Nay!" Ang laptop. Sigaw ni Tomas. Ang kaniyang boses ay puno ng takot. Mabilis na tinanggal ni Teresa ang saksakan, ngunit huli na. Ang lumang makina ay hindi na nakayanan ang tindi ng programang ginawa ni Tomas. Ang usok na lumabas mula rito ay tila isang hudyat ng muling pagbagsak ng kanilang pangarap. "Nawala lahat, Nay. Ang lahat ng pinagpuyatan ko. Nawala." Ang iyak ni Tomas ay gumuho sa katahimikan ng gabi. Niyakap ni Teresa ang anak, ramdam ang panginginig nito. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Sa bubungang yero, tila ba pinagtatawanan ang kanilang munting tagumpay na nauwi sa abo. Ang amoy ng sunog na plastik at kable ay nanatiling nakalutang sa loob ng silid, tila isang paalala ng pangarap na biglang naging abo. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang hikbi ni Tomas ang naririnig ni Teresa. Ang kanyang anak ay nakayuko sa ibabaw ng nasirang laptop. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat bugso ng yak. "Wala na po, Nay. Lahat ng ginawa ko para sa atin, kinuha na ng apoy," bulong ni Tomas. Ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi nagsalita si Teresa. Hinaplos niya ang buhok ng anak, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa isang sulok ng silid. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag, ay nakatayo ang kaniyang lumang makinang panahi. Ito ay isang antigong Singer. May mga gasgas sa kahoy na base at ang bakal na pedal ay medyo kinakalawang na. Ngunit ito ang kaniyang tanging katuwang sa loob ng maraming taon. Ito ang kaniyang buhay, ang kaniyang kaisa-isang paraan para magkaroon ng laman ang kanilang mga sikmura. Isang mabigat na desisyon ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Teresa. Isang desisyon na alam niyang maaaring maging mitya ng kanilang pagkagutom, ngunit ito lamang ang nakikita niyang paraan para hindi mamatay ang apoy sa mga mata ng kaniyang anak. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, nilinis ni Teresa ang makina.
Pinunasan niya ang bawat bahagi nito ng may pag-iingat, tila ba nagpapaalam sa isang matalik na kaibigan. Ang bawat patak ng langis na inilalagay niya sa mga tornilyo ay tila mga luhang hindi niya maipatak. Teresa, nababaliw ka na ba? Ang gulat na tanong ni Eliza nang makita siyang inilalabas ang makina sa eskinita. Iyan ang katuwang mo sa buhay. Kapag ibinenta mo yan, paano po na kayo kakain? Paano ang pambayad mo sa utang sa upa? Eliza, ang makina ay gamit lang. Maaring mapalitan. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit puno ng determinasyon. Pero ang pangarap ng anak ko, kapag namatay yan ngayon, hindi ko na maibabalik kailanman. Kailangan niya ng mga piyesa para sa computer niya. Kailangan niyang makita na ang mundo niya ay hindi nagtatapos sa isang sunog na kable. Pero sugal ang ginagawa mo, Teresa. Paano kung hindi magtagumpay si Tomas? Nanay ako, Eliza. Ang trabaho ko ay tumaya para sa anak ko, kahit na ang kapalit ay ang sarili kong kaligtasan. Binuhat ni Teresa ang mabigat na makina. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ng tondo ay tila isang pagsubok sa kanyang pisikal na lakas. Ang bigat ng bakal ay bumaon sa kanyang mga balikat at ang kalyo sa kanyang mga kamay ay tila nagniningas sa hapdi. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa alikabok ng kalsada. Nakarating siya sa isang sanglaan sa dulo ng palengke. Ang amoy ng mga lumang kagamitan, alikabok at bakal ang sumalubong sa kanya. Ang may-ari ng shop, isang matandang lalaki na may malalim na mga mata, ay tinitigan ng makina. 5,000 piso lang ang maibibigay ko dyan dahil masyado nang luma. Sabi ng matanda. Alam ni Teresa na mas mahal ang halaga niyon, ngunit wala siyang oras para makipagtawaran. Tinanggap niya ang pera, mga lukot na papel, na tila may bigat ng kanyang buong kinabukasan. Paglabas niya ng shop, ang kanyang mga kamay ay pakiramdam niya ay napakagaan sa paraang nakakatakot. Para siyang nawalan ng isang bahagi ng kanyang katawan. Dumiretso siya sa isang tindahan ng mga piyesa ng computer. Maingat niyang binili ang mga gamit na kailangan ni Tomas. Isang bagong motherboard, memory, at mga kable. Bawat sentimo ng pinagbentahan ng makina ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Habang naglalakad siya pauwi, yakap-yakap ang kahon ng mga piyesa na tila ito ay isang sanggol. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Teresa. Ang langit ay muling nagdidilim at ang hangin ay nagsisimulang lumakas sa isang madilim na bahagi ng eskinita. Malayo sa mga mata ng maraming tao, biglang may humarang sa kanyang 2 lalaki. Amoy ng alak at masamang balak ang agad na bumulaga sa kanya. Akin na yang dala mo, aling, sabi ng isang lalaki habang ipinapakita ang isang matalim na bagay sa kanyang baywang. Huwag pakiusap, para ito sa anak ko. Pagsusumamo ni Teresa habang mas hinigpitan ang yakap sa kahon. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas na pagtulak mula sa kanyang likuran na nagpabagsak sa kanya sa maputik na kalsada. Ang kanyang tuhod ay tumama sa matigas na semento at ang hapdi ay agad na kumalat sa kanyang binti. Ang kahon ng mga piyesa ay tumalsik sa putikan. Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang isang marahas na kamay na humablot sa kanyang pitaka na nasa bulsa ng kanyang apron. Ang pitakang naglalaman ng huling 500 piso na natira para sa kanilang pagkain sa loob ng 1 linggo. Hinablot din ng isa ang kahon ng mga piyesa. Huwag! Pakiusap! Kunin niyo na ang pera. Huwag lang yan! Sigaw ni Teresa habang sinusubukang abutin ng paa ng lalaki. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang balikat. Dahilan upang siya ay muling mapadapa sa putik. Pinanood ni Teresa ang mga lalaki na tumakbo palayo. Dala ang huling pag-asang pinagpalit niya sa kanyang kabuhayan. Nakatitig siya sa kalsada, ang kanyang mukha ay nakalubog sa maruming tubig ng ulan. Ang lamig ng putik ay pumasok sa kanyang mga kuko at ang katahimikan ng eskinita
ay tila isang malaking insulto sa kaniyang sakripisyo. Ganito na lang ba ang halaga ng pangarap ng isang mahirap? Ang maging biktima ng kapwa mahirap sa gitna ng kawalan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Teresa ay tila mga karayom na nagnanais itulak siya palalim sa putikan. Ang kaniyang balikat ay kumikirot mula sa pagkakasipa at ang kaniyang mga palad ay punong-puno ng gasgas mula sa magaspang na semento. Sa dilim ng eskinita, ang tanging naririnig niya ay ang kaniyang sariling mabilis na paghinga at ang layo ng mga yabag ng mga magnanakaw na tumangay sa huling pag-asa ng kaniyang anak. Nakatitig siya sa kawalan. Ganito na lang ba ang halaga ng pagsisikap niya? Ang madapa sa dumi habang ang kaniyang anak ay naghihintay sa isang himalang hindi darating? Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang matinding liwanag ang biglang sumilaw sa kanya. Isang pares ng puting ilaw mula sa isang sasakyan ang tumama sa kaniyang direksyon na naging dahilan upang mapapikit siya. Narinig niya ang matinis na pag-irit ng mga goma sa basang semento at ang pagtigil ng isang makina na kasing tahimik ng bulong. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang lumubog sa putikan malapit sa kaniyang kamay. Kasunod nito ay ang amoy ng sandalwood at sariwang ulan. Isang amoy na hindi kabilang sa tondo. Isang malaking payong ang bumukas sa ibabaw ni Teresa. Humaharang sa ulan na tila isang pananggalang mula sa langit. Mrs. Villamor, ang boses ay malalim, baritono, at puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naramdaman ni Teresa. Inangat niya ang kaniyang tingin. Doon, sa ilalim ng payong ay nakatayo si Attorney Marcelo Ibarra. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng pandidiri sa kalagayan ni Teresa. Sa halip, ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Marcelo ang kaniyang kamay. Huwag kayong matakot. Kanina pa kita hinahanap sa patahiyan. Sinundan ko ang direksyon ng bahay niyo. Tinanggap ni Teresa ang kamay ng lalaki. Ang init nito ay tila nagbigay ng kuryente sa kaniyang naninigas na katawan. Inalalayan siya ni Marcelo na makatayo at dinala sa loob ng sasakyan. Ang loob ng SUV ay amoy bagong leather, mainit at payapa. Malayong malayo sa malupit na mundong kinalalagyan ni Teresa, ilang segundo lang ang nakalilipas. Ang mga piyesa ng anak ko, kinuha nila. Ang unang nasabi ni Teresa, ang boses ay basag sa iyak. Huwag niyo nang isipin iyon. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Sagot ni Marcelo habang iniaabot ang isang malinis at puting panyo. Dalahin niyo ako sa anak niyo. Kailangan ko siyang makausap. Nang makarating sila sa barong-barong, ang liwanag mula sa sasakyan ni Marcelo ay tila nagbigay ng buhay sa madilim na eskinita. Pumasok sila sa loob ng maliit na silid. Si Tomas ay nakaupo pa rin sa sahig, yakap ang kaniyang mga binti. Ang mga mata ay namumula sa yak. Tumigil si Marcelo sa pinto. Tumingin siya sa paligid, sa makinang wala na roon, sa mga numerong nakaguhit, sa alikabok sa sahig, at sa sirang laptop na naglalabas pa rin ng kaunting usok. Lumapit ang abogado kay Tomas. Imbes na tumayo ng tuwid at tignan ng bata mula sa itaas, lumuhod si Marcelo sa harap ni Tomas hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi pamilya ni Tomas ang tumingin sa kanya nang walang bahid ng awa o pangungutya. Tomas, tama ba? Tanong ni Marcelo. Ipinakita niya ang tablet kung saan naroon ang code na nakita niya. Ikaw ba ang sumulat nito, ang recursive algorithm na ito? Tumango ng dahan-dahan si Tomas. Opo, pero sira na po ang computer ko. Wala na po akong magagamit. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Marcelo. Inabot niya ang kamay ni Tomas at kinamayan ng bata ng mahigpit, tila ba isang kasunduan sa pagitan ng dalawang matatanda. Hindi mo na kailangan ang basurang yon, Tomas.
Ang utak mo ang pinakamahalagang piyesa, sabi ni Marcelo. Lumingon siya kay Teresa na nakatayo sa isang sulok, basang-basa at puno ng sugat. Mrs. Villamor, nandito ako para mag-alok ng isang investment. Hindi ako narito para magbigay ng limos. Ang kumpanya ko ay nangangailangan ng mga taong nakakakita ng hinaharap sa gitna ng dilim. Ang anak mo ay may regalong hindi kayang bilhin ng pera. Huminga ng malalim si Marcelo. Ang kanyang boses ay naging formal, ngunit tapat. Gusto kong ponduhan ang pag-aaral ni Tomas, ang kanyang therapy, para sa kanyang mga binti, at bibigyan ko kayo ng disenteng matitirhan. Kapalit nito, sa oras na maging handa na si Tomas, siya ang mamumuno sa software division ng kumpanya ko. Natahimik ang buong silid, tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Hindi makapaniwala si Teresa. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni na Brandon at Doña Lourdes ay tila biglang nagkaroon ng katapat na gantimpala. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Dahil po ba naawa kayo sa amin? Tumingin si Marcelo nang diretso sa mga mata ni Teresa. Ang kanyang sagot ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng mga taong nangapi sa kanila. Hindi ko kayo tinutulungan dahil sa awa, Teresa. Tinutulungan ko kayo dahil ang mundong ito ay masyadong malupit sa mga taong may talento pero walang pagkakataon. At dahil huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay dumapo sa mga sugat ni Teresa. Dahil ang isang inang kayang itaya ang lahat para sa anak niya ay isang inang karapat-dapat na makitang magtagumpay ang kaniyang sakripisyo. Inabot ni Marcelo ang isang business card na ginto ang mga letra. Mag-impake na kayo. Ngayong gabi rin aalis na kayo sa Tondo. Magsisimula na tayo. Cliffhanger. Habang paalis ang sasakyan ni na Teresa sa Tondo, isang lalaki ang nakatago sa anino ng kanto. Hawak niya ang kaniyang telepono at mabilis na tumatawag. Doña Lourdes, wala na sila sa bahay nila. May kumuha sa kanila. Isang lalaking mukhang makapangyarihan. Lumipas ang 6 na taon na tila isang mabilis na paglipat ng pahina sa isang makapal na aklat. Ang bawat segundo ay naging isang tahi sa isang malawak na tapiserya ng pagtitiis, paghilom, at lihim na paghahanda. Sa loob ng mga taong yon, ang amoy ng gasera, tuyo, at stagnant na tubig sa Tondo ay naglaho, napalitan ng samyo ng bagong limbag na mga dokumento, amoy ng kape sa umaga, at ang malamig na hangin ng isang opisina sa itaas ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Si Teresa ay hindi na ang babaeng may mga kamay na puno ng paltos at mantsa ng langis mula sa makina. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng silk blouse na kulay abo, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaang pinatigas ng nakaraan. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga palad, tila nararamdaman pa rin niya ang tusok ng karayom, isang paalala na ang kanyang tagumpay ay itinayo sa pundasyon ng sakit. Nanay, tapos na ang final rendering ng Project Wings. Ang boses ni Tomas ay bumasag sa kaniyang pagmumuni-muni. Lumingon si Teresa sa kaniyang anak. Si Tomas ay hindi na ang maliit na batang kaladkad ang sarili sa sahig. Siya ay isa ng binata, may malawak na balikat at mga matang puno ng talino na tila kayang basahin ang code ng buong mundo. Bagaman nakaupo pa rin siya sa isang espesyal na wheelchair na gawa sa carbon fiber, ang kaniyang presensya ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi kayang baliin ng sinuman. Maganda ba ang kinalabasan, anak? Tanong ni Teresa habang lumalapit at hinahawakan ang balikat ng anak. Higit pa sa maganda, Nay. Ito ang magiging simula ng lahat. Sagot ni Tomas sa Taglish. The world will see that a dead weight can actually carry the future. Habang ang mag-ina ay bumubuo ng kanilang imperyo, sa kabilang panig ng lungsod, ang mundo ni Brandon Alcantara ay dahan-dahang gumuho.
Ang opisina ni Brandon ay hindi na ang malawak at makintab na silid sa Makati. Ngayon, nakaupo siya sa isang maliit at maduming silid kung saan ang tanging naririnig ay ang ingay ng isang lumang electric fan at ang walang tigil na tunog ng telepono mula sa mga kumpanyang naniningil ng utang. Amoy ng alak at sigarilyo ang nanunuot sa kaniyang paligid. Ang kaniyang kumpanya sa real estate ay nalunod sa utang dahil sa mga maling desisyon at ang kaniyang pagkahumaling sa sugal at marangyang buhay. Ang asawa niyang si Monica ay matagal na siyang iniwan, dala ang natitirang yaman na maaari sanang sumalba sa kanya. Isang hapon, habang binubuklat ni Brandon ang mga dokumento ng isang malaking tech conglomerate na nagnanais bumili ng kanyang huling ari-arian para sa kanilang expansion, isang pangalan ang tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang muka. Tomas Villamor, Chief Technology Officer. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Ang baso ng scotch na hawak niya ay muntik ng malaglag. Villamor? Imposible. Isang coincidence lang ito. Bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang hininga ay naging mababaw, mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop, isang modelong mas luma pa sa ginagamit ng mga tauhan niya noon, at hinanap ang pangalan sa internet. Ang unang lumabas ay isang balita mula sa isang International Tech Summit sa Singapore. Isang litrato ng isang binatang nakaupo sa wheelchair, katabi ang isang eleganteng babae at si Attorney Marcelo Ibarra. Teresa? Ang pangalan ay lumabas sa kaniyang bibig na tila isang sumpa. Hindi niya matanggap na ang mag-inang itinapon niya sa putikan ay sila palang hahawak sa huling hininga ng kanyang karera. Ngunit higit sa takot, isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang bunga ng kanyang pagiging desperado at makasarili. Kung anak ko siya, ibig sabihin may karapatan ako sa lahat ng meron siya, bulong ni Brandon. Isang mapait at ganid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, sa opisina ni Teresa, maingat niyang inilalagay sa isang vault ang isang makapal na folder. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay mga dokumento ng bawat pangungutya, ang eviction notice sa Tondo, ang audio recording ng pagtanggi ni Doña Lourdes sa dugo ni Tomas, at ang pirmadong waiver ni Brandon 6 na taon na ang nakararaan. Handa na ang lahat, Marcelo, sabi ni Teresa sa telepono nang pumasok ang abogado. The bait is set. Alam kong darating siya. Ang taong ganid ay laging babalik sa amoy ng ginto. Are you sure about this, Teresa? Tanong ni Marcelo. Ang pag-aalala ay naroon pa rin. He can be dangerous when cornered. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na kaniyang pinaghirapan. Hayaan mo siyang lumapit, Marcelo. Gusto kong makita ang kaniyang mukha kapag nalaman niyang ang pabigat na itinapon niya noon, ang siya palang magiging tanging lunas sa kanyang paghihirap. Bago ko ito bawiin ng tuluyan. Cliffhanger. Ang tunog ng intercom sa front desk ng Villamor Tech ay bumasag sa katahimikan. Ma'am Teresa, may isang lalaki po sa baba. Sinasabi niyang siya raw po ang tatay ni Sir Tomas at kailangan niya kayong makausap. Urgently. Ang hangin sa loob ng opisina ni Teresa ay amoy kape at bagong linis na salamin, isang amoy na nagbibigay ng pakiramdam, ng kontrol at kaayusan. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Brandon, tila may dalang masangsang na hangin mula sa nakaraan. Amoy siya ng murang sigarilyo na pilit ikinukubli ng isang matapang at nakakahilong koloyne. Ang suot niyang suit ay kulay asul, ngunit kung titingnan ng maigi, ang mga siko nito ay kupas na at ang kanyang kurbata ay may mantsa ng kape. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng kanyang mga pagkakamali. Malalim ang mga kulubot sa paligid ng mga mata at ang kanyang mga pisngi ay tila lumaylay dahil sa tindi ng stress at alak. Tumayo si Teresa sa likod ng kaniyang malawak na mesa. Hindi siya ngumiti.
Ngunit hindi rin siya nagpakita ng galit. Ang kaniyang muka ay tila isang telang seda. Makinis, maganda, ngunit napakatibay. Teresa, look at you. Ang boses ni Brandon ay paos. Pilit na pinapalabas ang isang uri ng paghanga na halatang hindi tapat. I always knew you were a survivor. Hinding-hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo noon. Anong kailangan mo, Brandon? Ang tanong ni Teresa. Ang kaniyang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang gunting. Wala akong oras para sa mga kwentong walang katuturan. Bahagyang natigilan si Brandon. Hindi niya inaasahan ang ganitong katigas na Teresa. Huminga siya ng malalim at lumapit. Dahan-dahang itinatama ang kaniyang tindig upang magmukhang kagalang-galang. Teresa, we are family. Alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan noon, pero ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Simula ni Brandon sa Taglish. I heard about Tomas, my son, our son. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang malaman kong naging matagumpay siya. I am so proud of him. Proud? Bahagyang tumawa si Teresa, isang tunog na walang kasing pait. Proud ka sa batang tinawag mong pabigat? Sa batang itinapon mo sa putikan habang bumabagyo? Nagawa ko lang yun dahil sa desperasyon, Teresa. You have to understand, I was under pressure. Ang pamilya ko, ang negosyo. Yumuko si Brandon, pilit na pinapalabas ang isang pekeng emosyon. But now, I want to make it up to you. I want to be a father to him again. At sa totoo lang, kailangan ko rin ng kaunting tulong. My company is facing some minor liquidity issues. Isang maliit na utang na loob lang mula sa iyo at muli nating mabubuo ang pamilyang ito. Lumapit si Teresa sa kaniyang bintana, nakatingin sa mga sasakyang tila mga langgam sa ibaba. Alam niya ang bawat galaw ni Brandon. Alam niyang desperado na ito. Utang na loob? Pag-uulit ni Teresa. Sige, Brandon, pagbigyan natin ang hiling mo. Gusto mo ng tulong? Bibigyan kita ng puhunan para maisalba ang huli mong kumpanya. Nagliwanag ang mukha ni Brandon. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa ganid. Talaga, Teresa? I knew it. Mahal mo pa rin ako. Ngunit sa isang kondisyon. Pagpapatuloy ni Teresa habang kinukuha ang isang makapal na dokumento mula sa kaniyang drawer. Pirirmahan mo ang kontratang ito. Ito ay isang investment agreement. Ibibigay ko ang 10 milyong pisong kailangan mo. Kapalit ng bawat ari-arian mo bilang kolateral. At higit sa lahat, kailangan mong aminin sa dokumentong ito na ang lahat ng ibibigay ko ay bahagi ng restitution mo sa mga taon na pinabayaan mo kami. Hindi na binasa ni Brandon ng maigi ang dokumento. Ang nakita lang niya ay ang halagang 10 milyon. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadali habang hinahablot ang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Siyempre, kahit ano, Teresa. Mabilis na pinirmahan ni Brandon ang bawat pahina. Ang tunog ng papel na kinakamot ng dulo ng ballpen ay tila musika sa pandinig ni Teresa. Hindi alam ni Brandon na sa ilalim ng mga terminong legal na sadyang ginawang masalimuot ni Marcelo, ang pirmang iyon ay hindi lamang pautang. Ito ay isang pag-amin sa kaniyang mga legal na pagkakamali at isang paglipat ng lahat ng kaniyang natitirang kontrol sa kumpanya ni Teresa. Kung sakaling mabigo siyang bayaran ng utang sa loob ng 30 araw. Isang bagay na siguradong mangyayari dahil ang kumpanya ni Brandon ay isa ng butas na balde. Ayan, tapos na. Sabi ni Brandon, mayabang na ibinalik ang ballpen. Kailan ko makukuha ang tseke? Ibibigay ko sa iyo ang pondo bukas, sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Pero bago ka umalis, may isang tao pang gustong makita ang tagumpay mo. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Tomas. Ang kanyang carbon fiber na wheelchair ay hindi naglalabas ng anumang tunog sa carpeted na sahig. Tumingin ang binata sa kaniyang ama. Ang lalaking minsan nang naging dahilan ng kaniyang mga bangungot. Tatay,
Ang boses ni Tomas ay mababa at puno ng kontrol. Salamat sa pagpunta at salamat sa pagpirma sa dokumentong yan. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang maitutulong niyan sa amin. Bahagyang napaatras si Brandon. May isang bagay sa mga mata ni Tomas na hindi niya kayang tagalan. Isang uri ng talino na nakakakita sa kaniyang kaluluwa. Tomas, anak, ang laki mo na. Nauutal na sabi ni Brandon. Kailangan niyo na pong umalis, Mr. Alcantara. Sabi ni Tomas. Ang pagtawag nito ng formal ay tila isang sampal. May meeting pa kami sa mga totoong investor. Mga taong hindi tumitingin sa pakpak, kundi sa kakayahang lumipad. Nang lumabas si Brandon sa opisina, bit-bit ang kaniyang ilusyon ng tagumpay. Lumingon si Tomas sa kaniyang ina. Sapat na po ba ang PC na ibinigay natin sa kanya para bitayin ang sarili niya, Nay? Huminga ng malalim si Teresa at dahan-dahang hinaplos ang dokumentong may pirma ni Brandon. Sobra-sobra pa, anak. Ang taong ganid ay hindi kailangang itulak sa bangin. Sila mismo ang tumatalon dahil sa akalang may ginto sa ilalim. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Hyatt ay tila gawa sa mamahaling kristal at mga pangarap na hinaluan ng lason. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong ang suot na hiyas ay mas nagniningning pa kaysa sa kanilang mga budhi. Amoy ng sariwang lilis at ang nakakalunod na bango ng mamahaling pabango ang nanunuot sa bawat hininga. Ito ang gabi ng Philippine Tech Excellence Gala. Ang gabi kung saan ang Project Wings ni Tomas Villamor ay formal na ipapakilala sa mundo. Sa gitna ng karamihan, naglalakad si Doña Lourdes na tila ba siya ang reyna ng okasyon. Suot niya ang isang ternong kulay pilak na pinalamutian ng mga perlas na kasing tigas ng kanyang puso. Sa tabi niya, si Brandon ay nakangiti. Hawak ang isang baso ng champagne. Pilit na ipinapakita ang isang imahe ng tagumpay na kaniyang ninakaw. Tandaan mo, Brandon, bulong ni Doña Lourdes, ang kaniyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa tainga ng anak. Sa sandaling tawagin ang pangalan ng batang yon, tayo ang unang tatayo. We are the family. Ipakita mo sa kanila na ang dugong Alcantara ang dahilan kung bakit siya narito. Ang publiko ay mahilig sa kwento ng pagbabalik loob. Don't worry, Mommy. Sagot ni Brandon sa Taglish. I have my speech ready. Gagawin nating bida ang pamilya natin. At sa oras na mapirmahan ang merger sa kumpanya ni Teresa, lahat ng utang natin ay maglalaho na parang bula. Sa isang madilim na bahagi ng backstage, nakatayo si Teresa. Naririnig niya ang bulong-bulungan sa labas. Ramdam niya ang panginginig ng kaniyang mga daliri. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Hinawakan niya ang tela ng kanyang itim na gown, isang disenyo na kanyang sariling gawa, matibay at elegante. Amoy ng mainit na kuryente mula sa mga projector at ang malamig na bugso ng aircon ang bumabalot sa kanya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Marcelo. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Marcelo. May hawak siyang isang maliit na folder na naglalaman ng mga katotohanang sasabog sa loob ng ilang minuto. Sobra pa sa handa, Marcelo, sagot ni Teresa. Tumingin siya kay Tomas na nasa kaniyang tabi. Ang kanyang anak ay nakasuot ng suit na gawa sa pinakamagandang tela. Ang kanyang wheelchair ay kumikinang sa ilalim ng mga backstage light. Lumabas ang mag-ina sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila humahaplos sa mukha ni Teresa. Isang liwanag na malayo sa aandap-andap na bumbilya sa tondo. Ngunit bago pa makapagsalita si Tomas, tumayo si Doña Lourdes mula sa kanyang upuan sa front row. Sa isang kilos na tila pinag-isipang mabuti para sa mga kamera, mabilis siyang umakyat sa entablado. Aking apo, sigaw ni Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon na tila isang masamang teleserye. Hindi ko akalain na ang pagmamahal at suportang ibinigay namin sa iyo sa malayo ay magbubunga ng ganito.
Lumingon si Brandon sa mga reporter. I am so proud of my son. Despite our challenges, we never gave up on him. Ang Project Wings ay tagumpay ng pamilyang Alcantara. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paligid. Ang amoy ng mapagkunwari at matamis na pabango ni Doña Lourdes ay tila nananakal kay Teresa. Lumapit si Doña Lourdes kay Tomas, akmang yayakapin ng bata para sa isang photo op. Isang parinig na punong-puno ng lason ang binulong nito kay Teresa habang nakaharap sa kamera. Maging matalino ka, Teresa. Huwag mong sisirain ang gabing ito. Para ito sa reputasyon ng anak mo, sakyan mo na lang ang agos. Ngunit sa halip na yumuko at manahimik gaya ng inaasahan nila, dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kaniyang mikropono. Ang kaniyang boses ay hindi nanginig. Ito ay malakas, malinaw, at kasing lamig ng semento sa tondo noong gabing pinalayas sila. Reputasyon, pag-uulit ni Teresa. Ang reputasyong tinutukoy niyo ba, Doña Lourdes, ay ang kaparehong reputasyon noong tinawag niyo ang anak ko na lamat ng pamilya? Ang ingay ng bulungan sa ballroom ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang nangiti sa mukha ni Brandon ay unti-unting naging isang maskara ng takot. Ang suportang sinasabi niyo po ba? Pagpapatuloy ni Tomas, habang tinititigan ng kanyang ama ng diretso sa mga mata, ay ang kaparehong suporta nung itinapon niyo ang jacket na tinahi ng nanay ko sa gitna ng putikan at sinabing hindi niyo ako kailangan dahil ako ay isang dead weight? Isang malaking projector screen sa likuran nila ang biglang bumukas. Hindi Project Wings ang lumabas, kundi ang isang video mula sa security camera ng mansyon ng mga Alcantara 6 na taon na ang nakararaan. Ang gabi kung saan kitang-kita ang pagtapon ng tubig ni Doña Lourdes sa mag-ina habang sila ay basang-basa sa ulan. At kasunod nito, ang audio recording ng boses ni Brandon. I am finally free from the shadows of my past mistakes. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila isang sampal sa mukha ng mga Alcantara. Ang amoy ng tagumpay ni Brandon ay biglang napalitan ng amoy ng kaniyang sariling kahihiyan. Ganito na lang ba ang halaga ng pamilya para sa inyo? Tanong ni Teresa, habang nakatingin sa libu-libong tao. Isang kagamitan na itinatapon kapag lumana at kinukuha muli kapag ito ay naging ginto? Cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa audience ang tumayo. Hindi ito press. Ito ay isang opisyal mula sa Securities and Exchange Commission kasama ang 2 pulis. Mr. Brandon Alcantara, you are under arrest for falsification of documents and fraudulent investment schemes. Humarap si Teresa kay Doña Lourdes na ngayon ay nanginginig sa galit at hiya. Ang ulan na itinapon niyo sa amin noon, Doña Lourdes, heto na ang baha na tatapos sa inyo. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay sadyang mabigat, tila isang kumot na gawa sa tingga na dumadagan sa bawat hininga ng mga naroon. Ang amoy ng mamahaling kordon at mainit na kable mula sa malalaking screen ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ni Brandon. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang mabilis na kidlat na humuhubad sa kanyang huling hibla ng dangal. Naramdaman ni Brandon ang malamig na bakal ng posas na pumatak sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng mekanismo nito ay tila ang huling pagsara ng pinto ng kanyang malayang buhay. Teresa, please, pag-usapan natin ito. I'm your husband. I'm the father of your child. Ang sigaw ni Brandon. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Taglish na ang kanyang pananalita na wala na ang kagalang-galang na tono ng isang negosyante. Huwag mo akong hayaang kaladkari ng mga pulis na ito sa harap ng lahat. Tumingin si Teresa sa kaniyang asawa, ang lalaking minsan niyang minahal, nang higit sa kaniyang sarili. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng 6 na taon na pagtitiis. Husband,
Tatay? Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hampas ng hangin. Namatay ang asawa ko nung gabing itinapon mo ang jacket ng anak mo sa putikan. At ang tatay ni Tomas, hindi siya isang lalaking tumatakas sa responsibilidad. Ang tatay ni Tomas ay ang pangarap niya, ang pagsisikap niya, at ang bawat gabing hindi siya sumuko. Lumingon si Teresa kay Doña Lourdes na ngayon ay nakahawak sa kaniyang dibdib. Ang mukha ay kasing puti ng kaniyang mga perlas. Ang hiya, na pinilit nilang ipakain kay Teresa sa loob ng maraming taon, ay tila bumalik sa kanila ng 10 ulit ang tindi. Lourdes, tignan mo ang lahat ng taong ito. Pagpapatuloy ni Teresa. Sila ang mga taong pinagkakautangan nyo ng dangal. Ang dugong sinasabi mong malinis, ngayon ay nakababad sa putik ng sarili ninyong kasinungalingan. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay hindi ang pag-aresto kay Brandon. Dahan-dahang hinawakan ni Tomas ang mga armrest ng kanyang carbon fiber na wheelchair. Ang kanyang mga daliri ay humigpit at ang kanyang mga braso ay nagpakita ng tindi ng kanyang determinasyon. Sa ilalim ng kanyang mamahaling suit, may mga manipis at makabagong exoskeleton braces na kanyang sariling disenyo, ang bunga ng Project Wings. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatitig sa binata. Naririnig ang marahang pag-atungal ng maliliit na motor sa kaniyang mga binti. Isang tunog na tila awit ng tagumpay laban sa tadhana. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang tumayo si Tomas. Ang kaniyang pagtayo ay hindi naging madali. Ang kaniyang katawan ay nanginginig. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng tindi ng hirap. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa abot tanaw. Isang hakbang. Ang tunog ng kaniyang sapatos na tumama sa matigas at makintab na entablado ay tila isang tambol na nagdedeklara ng digmaan laban sa lahat ng nagsabing hindi niya kaya. Pangalawang hakbang. Ang mga tao sa audience ay dahan-dahang tumayo, hindi para kumuha ng litrato, kundi dahil sa isang uri ng paggalang na hindi mabibili ng pera. Marami sa mga kababaihan sa harap ay nagsimula nang punasan ang kanilang mga luha. Ang awa na dati ay para sa isang batang lumpo ay napalitan ng paghanga para sa isang lalaking lumikha ng sarili niyang himala. Huminto si Tomas sa tapat ng kanyang ama. Ang binata ay mas matangkad na ngayon kaysa kay Brandon na nakaluhod sa sahig habang hawak ng mga pulis. Sabi niyo po noon, Tatay, na ako ay isang dead weight, na hinding-hindi ako makakalakad. Ang boses ni Tomas ay puno ng kontrol, walang halong galit, tanging katotohanan. Tignan niyo po ako ngayon. Ang mga binti na tinawag ninyong mahinang binhi, sila ang nagdala sa akin sa tuktok ng mundong ito. At ang mga kamay na hinahawakan niyo sa mga posas na yan, sila ang nagtahi ng hinaharap na kailanman ay hindi niyo mararating. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Doña Lourdes bago siya tuluyang nawalan ng malay at sinalo ng mga tauhan ng hotel. Dalhin na siya. Utos ng opisyal mula sa EC, kinaladkad si Brandon palayo. Ang kaniyang mga sapatos na dati ay kasing kintab ng salamin, ngayon ay naging marumi sa bawat pagkiskis nito sa sahig, habang pilit siyang lumalaban sa mga pulis. Ang kaniyang pag-alis ay hindi naging marangal. Ito ay naging isang eksena ng isang taong tuluyang nilamon ng kaniyang sariling kasamaan. Nang mawala na ang mga alkantara sa paningin ng lahat, humarap si Tomas kay Teresa. Ang binata ay nanatiling nakatayo. Ang kaniyang mga binti ay matatag na nakatapak sa lupa. Nay, nagawa ko na po. Bulong ni Tomas. Lumapit si Teresa at niyakap ang kaniyang anak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng amoy ng mamahaling pabango at laso ng ballroom ay naglaho. Ang tanging naramdaman ni Teresa ay ang init ng kanyang anak at ang amoy ng tagumpay na kasing puro ng ulan pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Hindi mo lang nagawa, anak, sagot ni Teresa, habang ang kanyang mga luha
ay sa wakas ay malayang pumatak. Binigyan mo ng buhay ang bawat patak ng pawis at bawat tusok ng karayom na ibinigay ko para sa iyo. Cliffhanger. Habang nagkakagulo ang media sa labas, si Attorney Marcelo ay lumapit kay Teresa na may dalang isang lumang brown envelope. Teresa, may huli pa tayong kailangang buksan. Ito ang dokumentong nakuha ko mula sa mga lumang records ni Doña Lourdes. Ang dahilan kung bakit niya kayo itinaboy ng ganoon kalupit. Hindi lang dahil sa kapansanan ni Tomas, ang amoy ng luma at nagdidilaw na papel mula sa loob ng brown envelope ay tila amoy ng isang libingan na matagal nang hindi nabubuksan. Sa loob ng opisina ni Marcelo, kung saan ang tanging liwanag ay ang sikat ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kaba na mas matindi pa sa kaba niya noong araw na pinalayas siya. Hinawakan ni Marcelo ang isang dokumentong may tuyong selyo ng gobyerno. Ang kanyang boses ay naging malungkot, halos pabulong. Hindi lang basta pagkamuhi sa kapansanan ni Tomas, ang dahilan kung bakit kayo itinaboy ni Doña Lourdes, Teresa. Simula ni Marcelo. Ang totoo, nalaman niya ang isang sikretong nakabaon na sa nakaraan. Ang yaman ng mga alkantara, ang mansyon, ang mga lupa, ang kumpanya, ay hindi talaga kay Brandon o kay Lourdes. Napakunot ang noo ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Inilapag ni Marcelo ang isang lumang testamento. Ang namayapang asawa ni Lourdes, si Don Alberto, ay may lihim na kasunduan sa iyong ama bago ito namatay. Ang pamilya mo, Teresa, ang tunay na may-ari ng halos kalahati ng mga ari-arian nila. Noong nalaman ni Lourdes na si Tomas ay may pambihirang talino, natakot siya. Natakot siya na baka sa oras na lumaki si Tomas, hanapin nito ang hustisya at ang katotohanan. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ibig sabihin, ang lahat ng paghihirap nila sa tondo, ang bawat gabing wala silang makain, ang bawat pagtitiis niya sa ilalim ng ulan, lahat ng yun ay sadyang pinlano ni Lourdes upang ilubog sila sa kahirapan nang hindi na sila muling makabangon pa. Itinago nila ang katotohanang sila ang may-ari ng lahat ng karangyaan ng mga alkantara. Ganito na lang ba ang halaga ng buhay namin para sa kanila? Ang boses ni Teresa ay puno ng pait. Para lang sa pera, hinayaan nilang mabulok kami sa putik. Habang nabubunyag ang katotohanan sa opisina ni Marcelo, ang gabi naman sa selda ng presinto ay kasing lamig ng semento. Si Brandon ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang itim na suit ay punong-puno na ng alikabok at pawis. Wala na ang kanyang kurbata at ang kanyang buhok ay magulo. Amoy ng kalawang ihi at sigarilyo ang paligid. Ang tunog ng mga bakal na rehas na nagsasara at ang mga hiyaw ng ibang bilanggo ay tila mga tinik na tumutusok sa kaniyang pandinig. Wala siyang makuhang abogado. Ang pamilya ng kanyang fiancé na si Monica ay tuluyan ng naglabas ng pahayag na wala silang kinalaman sa kanya. Guard, pakiusap. Tawagan niyo ang nanay ko. Sabihin niyo kailangan ko ng piyansa. Sigaw ni Brandon, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng ingay ng kulungan. Wala siyang sagot na natanggap kundi ang pagdaan ng isang daga sa kaniyang paanan. Ang lalaking dati ay kumakain sa mga porselanang pinggan, ngayon ay nakatingin sa isang plastik na baso ng tubig na may lumulutang na dumi. Samantala, sa labas ng kanilang foreclosed na mansyon, si Doña Lourdes ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak lamang niya ang isang maliit na bag. Ang mga gamit niya, ang kaniyang mga mamahaling damit, ang kaniyang mga painting, ang kaniyang mga alahas, ay isa-isang inilalabas ng mga sheriff. Wala siyang mapuntahan. Ang kaniyang mga kaibigan sa high society ay hindi na sumasagot sa kaniyang mga tawag. Ang utang na loob na laging niyang ipinagmamaipagmalaki ay tila isang bula na naglaho. Nakatingin siya sa kaniyang dating bahay. Ang kaniyang mukha ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Ang amoy ng basang aspalto at ang tunog ng mga sasakyang dumadaan
nang hindi siya pinapansin ang tanging kumpanya niya. Sa loob ng maraming taon, siya ang reyna ng subdibisyong ito. Ngayon, siya ay isa na lamang anino na kinatatakutan ng mga nakakakilala sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Teresa sa presinto. Hindi para magpiyansa, kundi para ibigay ang huling hatol. Nang makita ni Brandon si Teresa sa likod ng salamin ng visitation room, biglang sumigla ang kaniyang mga mata. Teresa, alam ko na hindi mo ako matitis. Please, ilabas mo ako rito. Ibabalik ko ang lahat. Magsasama ulit tayo ni Tomas. Pagsusumamo ni Brandon, habang pilit na idinidikit ang kaniyang mga palad sa salamin. Tumingin si Teresa sa kanya nang walang anumang emosyon. Inilabas niya ang dokumento mula sa brown envelope at idinikit ito sa salamin para mabasa ni Brandon. Hindi na tayo magsasama, Brandon. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya mo ay formal nang nailipat sa pangalan ni Tomas, sabi ni Teresa. Ang mansyong kinalakihan mo, ang mga lupang ipinagmamalaki mo, pag-aari na namin yan. At ang nanay mo, wala na siyang matitirhan, gaya ng ginawa niyo sa amin noon. Nalaglag ang balikat ni Brandon. Ang kaniyang muka ay napalitan ng isang matinding takot. Ano? Hindi maaari. Teresa, pakiusap. Ganito na lang ba ang halaga ko, Brandon? Tanong ni Teresa sa huling pagkakataon. Isang daw may nawalang alam. Ngayon, ikaw ang nakakulong sa loob ng isang buhay na walang karangalan, habang ang anak mo, ang batang tinawag mong lumpo, siya ang magpapatakbo ng mundong akala mo ay sayo. Tumayo si Teresa at dinala ang kanyang sarili nang may dangal palabas ng presinto. Naririnig pa rin niya ang hiyaw ni Brandon mula sa loob, ang tunog ng kaniyang kamao na humahampas sa salamin, ngunit hindi na siya lumingon. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig para kay Teresa. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang talim, tumatagos sa mga siwang ng mga gusali, at nagbibigay ng liwanag sa mga sulok na matagal nang binalot ng dilim. Amoy ng basang semento at singaw ng kalsada ang sumalubong kay Teresa habang bumababa siya mula sa kaniyang sasakyan. Sa tapat ng kalsada, malapit sa saradong gate ng dating mansyon ng mga Alcantara, isang figura ang nakaupo sa ibabaw ng kaniyang sariling maleta. Si Doña Lourdes. Ang kaniyang pilak na terno ay gusot na, at ang kaniyang buhok na dati ay walang kahit isang hibla na nakawala, ngayon ay nakalaylay at magulo. Wala na ang amoy ng mamahaling rosas at perlas. Ang tanging amoy na nananatili sa kanya ay ang alikabok ng lansangan at ang lansa ng kaniyang sariling pagkatalo. Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng mapanghusgang kislap, ngayon ay tila dalawang tuyong balon ng kawalan. Nang makita niya si Teresa, dahan-dahang tumayo ang matanda. Ang kaniyang mga tuhod ay nanginginig at ang kaniyang mga kamay ay pilit na humahawak sa rehas na hindi na niya pag-aari. Teresa? Ang boses ni Lourdes ay paos, tila isang tuyong dahon na kinakaladkad sa semento. Nandito ka para pagtawanan ako, hindi ba? Para makitang nakalubog sa dumi ang babaeng nagtaboy sa'yo? Tumigil si Teresa sa kaniyang tapat. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang matandang babae, ang babaeng naging simbolo ng kaniyang kalbaryo sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng kaniyang sariling puso, ngunit hindi ito dahil sa galit. Ito ay isang uri ng pagod na sa wakas ay nakahanap ng dulo. Hindi ako narito para sa iyo, Lourdes. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, kasing lamig ng simoy ng hangin sa umaga. Narito ako para kunin ang huling mga alaala ng aking ama na itinago niyo sa loob ng bahay na ito. Biglang lumuhod si Lourdes sa harap ni Teresa. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na aspalto ay tila isang hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang huling kuta ng hiya. Patawarin mo ako, Teresa.
Pakiusap. Ang hikbi ng matanda ay puno ng desperasyon. Wala akong mapupuntahan. Ang mga kamag-anak ko, tinalikuran ako. Ang mga kaibigan ko, hindi ako kilala. Kahit sa dulo na lang ng kusina nyo, kahit bilang isang katulong, huwag nyo lang akong iwan dito sa kalsada. Alalahanin mo ang apo ko. Si Tomas, kailangan niya ng lola. Tinitigan ni Teresa ang nakaluhod na matanda. Naalala niya ang gabing basang-basa sila ni Tomas sa ulan habang si Lourdes ay nakatayo sa itaas. Nanonood sa kanilang paghihirap. Naalala niya ang bawat salitang nakakasugat, ang bawat pagtanggi sa dugo ni Tomas. Lola, pag-ulit ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Sabi niyo po noon, ang isang pamilyang kasing linis ng sa inyo ay hindi maaring magkaroon ng lamat. Sabi niyo, si Tomas ay isang pagkakamali ng kalikasan. Saan nahanap ng dila niyo ang kapal ng mukha para tawagin ang sarili niyong lola ngayon? Kinuha ni Teresa ang isang plastik na timba na naiwan sa gilid ng gate. Nilapitan niya ang gripo sa labas, binuksan ito, at hinayaang mapuno ang timba ng tubig. Ang tunog ng tubig na bumubuhos sa plastik ay tila isang mabilis na pagdaloy ng oras. Dinala ni Teresa ang timba at inilapag ito sa harap ni Lourdes. Noong gabing itinaboy niyo kami, pinainom niyo kami ng tubig na galing sa inyong pandidiri. Sabi ni Teresa, ngayon, heto ang tubig para sa iyo. Hindi para inumin, kundi para hugasan mo ang iyong sariling mukha. Hugasan mo ang dumi ng iyong budhi bago mo muling banggitin ang pangalan ng anak ko. Teresa, maawa ka. Ang awa ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa kapwa bilang tao, Lourdes. Sagot ni Teresa habang dahan-dahang tumatalikod. Ngunit sa mga taong itinuring ang ibang buhay bilang basura, ang tanging maibibigay ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Wala ka ng pamilya, wala ka ng mansyon, at wala ka ng kapangyarihan. Isinara ni Teresa ang pinto ng kanyang sasakyan. Sa loob, naroon si Tomas, nakatingin sa labas ng bintana. Ang binata ay hindi nagpakita ng galit, tanging isang malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Nay, tapos na po ba? Tanong ni Tomas. Tapos na, anak. Sagot ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ng anak. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Wala na tayong kailangang patunayan sa kanila. Ang ating buhay ay hindi na nakatali sa kanilang sumpa. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Teresa sa side mirror ang figura ni Lourdes na unti-unting lumiliit sa gitna ng malawak at bakanting kalsada. Nakatayo ang matanda sa tabi ng timba ng tubig. Isang anino ng nakaraang tuluyan nang nilamon ng kaniyang sariling kasamaan. Naramdaman ni Teresa ang init ng sikat ng araw sa kaniyang balat. Ang amoy ng kaniyang sariling pabango, isang banayad na amoy ng jasmine at sampagita, ay tila isang yakap ng kalayaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng malalim ng walang anumang bigat sa kaniyang dibdib. Cliffhanger. Isang tawag ang natanggap ni Teresa mula kay Marcelo. Ang boses ng abogado ay puno ng kaba. Teresa, kailangan niyo pumunta sa hospital. Si Brandon, nagkaroon ng gulo sa loob ng bilangguan. Sinasabi ng mga pulis na baka hindi na siya magtagal. Ang amoy ng ospital ay isang uri ng halimuyak na hindi kailanman nagbabago. Isang matapang na pagsasanib ng kloro, gamot, at ang malamig na samyo ng kamatayan na pilit ikinukubli ng mga puting pader. Sa bawat hakbang ni Teresa sa mahabang pasilyo ng intensive care unit, nararamdaman niya ang pamilyar na lamig na nagmumula sa semento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang lamig ng tondo. Ito ay ang lamig ng isang hantungan. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang makapal na salamin, nakahiga ang isang lalaking halos hindi na makilala. Si Brandon Alcantara ay wala na ang kinang ng kaniyang toksido. Ang kaniyang katawan ay tila naging isang tuyong sanga
sa ilalim ng mga puting kumot. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at benda mula sa gulo sa loob ng selda. Isang gulo na ayon sa mga balita ay nagsimula dahil sa kanyang pilit na pagyayabang ng yaman na wala na naman sa kanya. Ang mekanikal na tunog ng ventilator na nagbibigay ng hangin sa kanyang baga ay tila isang mabilis at desperadong bulong sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Teresa at Tomas sa loob ng silid. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair ni Tomas sa makintab na sahig ay tila isang pagbibilang ng mga segundong natitira. Dahan-dahang iminulat ni Brandon ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paningin ay malabo. Ngunit nang makita niya ang dalawang figurang nakatayo sa kaniyang tapat, isang panginginig ang gumapang sa kaniyang mga tuyot na labi. Teresa. Ang boses niya ay tila isang kalansing ng mga tuyong dahon. Tomas? Lumapit si Tomas sa tabi ng kama. Hindi siya yumuko. Nanatili siyang matuwid. Ang kaniyang mga braces ay mahina ring tumutunog kasabay ng kaniyang paghinga. Tinitigan niya ang lalaking naging sanhi ng kaniyang paggapang sa dumi noon. Nandito po kami, tatay. Ang boses ni Tomas ay walang galit. Tanging isang malalim na pait. Sabi niyo po noon, ayaw niyo ng pabigat. Ngayon, tignan niyo ang sarili niyo. Nakadepende ang bawat hininga niyo sa isang makina na kumpanya ko ang nagmamay-ari. Isang luha ang pumatak mula sa sulok ng mata ni Brandon. Isang luha ng huling pagsisisi o marahil ay luha ng matinding inggit. Ang kaniyang mga kamay na dati ay mabilis sa paghagis ng pera at pananakit, ngayon ay hindi man lang magawang itaas para hawakan ng kaniyang anak. Patawad. I was a fool. Bulong ni Brandon sa Taglish. I thought money was everything. I thought I could replace you. Humakbang si Teresa papalapit. Hinawakan niya ang riles ng kama. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa lalaking naging kabuuan ng kaniyang kabataan. Ang pagkakamali mo, Brandon, ay hindi ang pagpili sa pera, sabi ni Teresa. Ang kaniyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang isang inang tulad ko ay hihinto sa paglaban dahil lang sa itinapon mo kami. You didn't just throw us away. You gave me the reason to build a world where you are no longer needed. Huminga ng malalim si Brandon. Ang kanyang dibdib ay pilit na bumabangon laban sa makina. Teresa, wag mo akong iwan dito. Mag-isa. Tumingin si Teresa sa monitor kung saan ang mga berdeng linya-linya ng tibok ng puso ni Brandon ay unti-unti nang nagiging patag. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa kaniyang nakikita. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na paglaya. Ang gigil na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang payapang pagtanggap na ang katarungan ay may sariling oras. Hindi kita iniiwan, Brandon. Bulong ni Teresa. Matagal mo na kaming iniwan. Ngayon, hinahayaan ko na lang na matapos ang kwentong ikaw mismo ang nagsulat. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Tomas. Tara na anak. May meeting ka pa para sa bagong foundation. Huwag nating hayaang maubos ang oras natin sa isang silid na wala ng buhay. Tumalikod ang mag-ina. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa pasilyo ay dahan-dahang lumalayo, matatag at puno ng layunin. Hindi na sila lumingon nang marinig ang mahabang tunog ng monitor na nagdedeklara ng huling hininga ni Brandon Alcantara. Sa labas ng ospital, ang langit ay kulay kahel at asul. Isang pagtatapos ng araw na nagbibigay daan sa isang bagong umaga. Amoy ng sariwang hangin at ang init ng papalubog na araw ang sumalubong sa kanila. Para kay Teresa, ang bawat tusok ng karayom sa nakaraan ay naging isang tahi sa kaniyang bagong buhay. Isang buhay kung saan hindi na siya biktima, kundi ang arkitekto ng kaniyang sariling himala. Ang amoy ng dagat sa hapon na yon ay may dalang tamis at alat, isang samyong nagpapaalala sa bawat luhang pumatak at bawat pawis na ibinuhos sa loob ng mahabang panahon.
sa pampang ng isang payapang dalampasigan sa Batangas, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa mapuputing buhangin. Nakatayo ang isang gusaling gawa sa salamin at kahoy, ang Teresa's Haven Center for Miracles, o ito ang tahanan para sa mga batang itinuring ng mundo na pabigat. Dito, ang amoy ng luma at maruming kalsada ay napalitan ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita at ang amoy ng bagong luto na tinapay mula sa kanilang sariling panaderya. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan ng mga batang nakaupo sa mga makabagong wheelchair. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pag-asang kailanman ay hindi na muling mananakaw sa kanila. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Teresa sa isang tumba-tumba. Ang kaniyang mga kamay ay hindi na humahawak ng karayom para sa upa, kundi humahawak ng isang malambot na lana para sa isang maliit na sapatos na kaniyang itatahi para sa isang sanggol sa center. Ang kaniyang mukha ay isang larawan ng ganap na kapayapaan. Wala na ang mga guhit ng pag-aalala. Tanging ang malalalim na marka ng karunungan at pagmamahal ang nananatili. Nay, tignan niyo po sila. Ang boses ni Tomas ay puno ng kagalakan habang papalapit sa kanyang ina. Naglalakad si Tomas nang walang anumang tulong mula sa mga makina sa pagkakataong ito. Bagaman, dahan-dahan ang kaniyang bawat hakbang. Ang bawat pagdait ng kaniyang paa sa damuhan ay tila isang pasasalamat sa lupa. Naupo siya sa tabi ni Teresa at sumandal sa kaniyang balikat. Looking at them, Nay, parang nakikita ko ang sarili ko noon sa tondo, sabi ni Tomas sa Taglish. But this time, they have a choice. Hindi na nila kailangang dumaan sa apoy na dinaanan natin. Ang apoy ang nagpatigas sa bakal ng iyong kalooban, anak, sagot ni Teresa habang hinahaplos ang kamay ni Tomas. Kung hindi tayo nasaktan, hindi natin malalaman kung paano magpagaling ng sugat ng iba. Sa kabilang dako ng lungsod, may mga balitang kumakalat tungkol sa isang matandang babae na nakikita sa mga eskinita ng tondo. Ang kaniyang suot ay mga basahang tila pinulot sa kung saan at ang kaniyang mga hiyas ay mga tansong kinalawang na. Sinasabi ng mga tao na baliw na raw ito, laging may hawak na timba ng tubig at pilit na hinuhugasan ang kaniyang mga kamay na wala namang dumi. Si Doña Lourdes ay naging isang buhay na babala, isang anino ng nakaraang, ang tanging yaman ay ang kaniyang sariling kalungkutan. Ngunit para kay Teresa, ang mga Alcantara ay isa na lamang malabong alaala, tila mga karakter sa isang aklat na kaniyang tinapos na at inilagay sa pinakamataas na istante. Nay, may itatanong po ako, bulong ni Tomas. Noong gabing iwan tayo ni tatay, nung itapon niya ang jacket ko sa putik. Bakit hindi po kayo bumitaw? Bakit niyo pa rin ako pinili, kahit na alam niyong magiging napakahirap? Tumigil ang kamay ni Teresa sa paghahabi. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng kulay gintong guhit sa langit. Dahil ang pag-ibig ng isang ina, Tomas, ay hindi isang negosyo na tinitignan ang puhunan at kita. Ang boses ni Teresa ay puno ng emosyon. Ang pag-ibig ko sa iyo ay isang panata. Itinahi ko ang buhay ko sa buhay mo at walang anumang gunting ang makakaputol sa sinulid na yon. Hindi kita pinili dahil sa magagawa mo balang araw. Pinili kita dahil ikaw ang aking himala sa gitna ng bawat unos. Niyakap ni Tomas ang kanyang ina ng napakahigpit. Sa paligid nila, ang hangin ay naging mainit at payapa. Ang tunog ng mga alon at ang mahinang awit ng mga ibon sa takip silim ay tila isang orkestra na nagtatapos sa isang madamdaming symphony. Tumingala si Teresa sa langit. Ang bituin ng kanyang ama ay tila nagniningning na rin sa itaas. Nagpapadala ng basbas sa katarungang sa wakas ay nakamit. Hindi ko sila tinalo sa pamamagitan ng galit, Tomas. Huling sambit ni Teresa. Tinalo ko sila sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa iyo. Ang kwento ni na Teresa at Tomas
ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang simula. Isang simula kung saan ang bawat hakbang ay hindi na kailanman magiging pabigat, kundi isang himala ng pag-ibig na nagmula sa isang thumay na nangarap para sa kanyang anak.